Pasig City, isa sa pinakamayamang lungsod sa buong bansa. Iyan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa bansa ngayong araw po. Pero bago yan, ay humiling ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat po sa mga working abroad na patuloy na tumatangkilik at sumusubaybay sa munti po nating channel. Maraming salamat at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, kung meron mang dapat kainggitan or sabihin na natin maging inspirasyong lungsod sa kasalukuyan yan ay walang iba kundi ang Pasig. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil ramdam nila na may totoong gobyerno sa kanila. Ramdam nila na malaki ang kaginawaan nila buhat ng pamahalaan ito ng butihing alkalde na si Mayor Vico Sotto. Ramdam kahit ng mga nasa laylayan ang malasakit at pagmamahal nito sa kanila. Kaya kung meron man dapat kahangaan at kainggitan mga kaparokya ay yan ay walang iba kundi ang lungsod po ng Pasig. So yun nga po mga kaparokya, napasama ang nasabing lungsod sa 5 pinakamayayamang lungsod dito sa bansa. At nanguna nga po dyan mga kaparokya ay ang Quezon City na may 448.509 billion pesos. Wow, grabe ang yaman ng Quezon City mga kaparokya po. Mangalawa dito ay ang Makati City with 243.444 billion. So, di na po yung katakataka mga kaparokya dahil business capital of our country po ang Makati City. Pumangatlo naman po mga kaparokya ay ang Manila na may 85.920 billion pero may utang daw di umano na 10 billion ayon kay Mayor Isko Moreno. Pasig City with 53.720 billion at ang Taguig City na pumanglima ay may 51.594 billion. Talagang well progressive na talaga ang mga lungsod dito sa NCR or sa Kalakhang, Maynila. At yun nga po mga parokya, number 1 po dyan ay ang Quezon City. Dahil marami na po talagang nagtatayo ang malalaking istruktura dito. Makati City, knowing naman, is a business capital of the Philippines. Well, sa 5 cities dyan mga kaparokya, alin ang masasabi natin mas ramdam ng mga nasa laylayan or yung mga constituent nila na may gobyerno at binibigay ang pribilehiyong para sa kanila? Sa tingin ko mga kaparokya, para sa akin, preference lang po ito. I think Pasig City dahil focus sa social services, healthcare at education ang punong lungsod na si Mayor Vico Sotto. Dito sa Quezon City mga kaparokya, sorry to say, hindi namin maramdaman na may gobyerno or may government. Bakit kanyo mga parokya? Example na dyan mga kaparokya, yung mga seniors tulad ng magulang ko, wala pong natatanggap na pension coming from the city government. So, unlike sa Pasig City, ay prioritize ang matatanda, especially mga edad 65 pataas. So yun nga mga kaparokya, ang legacy na iiwan ng butihing mayor. Ang mapabilang ang kanyang lungsod sa 5 pinakamayayamang lungsod dito sa Pilipinas. Hindi pa ganun kalaki ang business center nila mga kaparokya. Kumbaga, Ortigas Center lang. Unlike sa ibang lungsod like Taguig na may BGC, Eastwood ng Quezon City, Makati Business Center ng Makati. Meaning kahit hindi ganun kalaki ang asset nito, unlike sa 5 kasamang lungsod na pinakamayayaman sa bansa, ay mas ramdam talaga ng mga Pasigueño or ng constituent nito yung yaman ng syudad nila dahil na ilalagay sa tama ng namumuno sa kanila. Hindi natin pwedeng sabihin dahil sa laki ng populasyon, dahil din siguro sa galing ng namumuno kung kaya mas nararamdaman talaga ng mamamayan nila ang yaman ng lungsod nila. Yan ang legacy na iiwan nga po ni Mayor Vico Sotto sa lungsod po ng Pasig. Yung iparamdam sa kanila na may gobyerno at na ibibigay sa tama ang benepisyong para sa kanila. Dito sa Quezon City, okay naman ang libreng sakay mga kaparokya. Yung project po ng lungsod, pero sapat na ba yun? Tingin ko mga kaparokya ay hindi. Dahil kahit magulang ko hindi ramdam na may gobyerno dito. Lalo pat mga seniors na sila. Si Mayor Vico Sotto, mahal ng Pasigueño, mahal ng mga seniors, even ng mga estudyante
dahil nga po sa pribilehiyong ibinibigay nito sa constituent niya. Siguro masasabi natin respeto na lang yung binibigay ng tao dahil sila po ang pinakamataas dito sa lungsod. Kumbaga yung mga Pasigueño, kung ituring ni Mayor Vico Sotto, kapantay niya lang. Kaya di nakatakataka na mapabilang ang lungsod Pasig sa mayayamang lungsod dito sa bansa dahil sa inilalagay talaga sa tama ang pondo ng lungsod. At malaki ang natitipid dahil hindi corrupt ang namumuno or yung leader. So nandito na lang po tayo mga parokya, magsingat po tayo palagi. Magdala po tayo ng payong pananggalang sa ulan at nang makaiwas po sa sakit. So again, thank you and God bless.